Sa likod bahay na lang natin ilibing si Totoy. Mamayang hapon ay maghuhukay na ako doon. Mas maganda na rin yun kasi mas madali natin siya madadalaw kung kailan natin gustuhin. Ano? Hindi na nga natin siya naibili ng mahal at magandang kabaong eh. Tapos pati paglilibingan niya hindi pa natin paghahandaan. Saka baka matakot nang dumalaw ang mga kamag-anak natin at kaibigan kapag nalaman nilang may nakalibing sa likod bahay. Anong klase yung pag-iisip ba meron ka, Romuel? Wala na talaga akong maisip eh. Kahit sa ang sementeryo ay hindi kakayanin ng pera natin dahil mahal ang bayad. Wala nang libre sa panahon ngayon. Doon ba sa gawing silangan? Hindi ba libre ang sementeryo doon? Dahil pag-aari naman yun ng gobyerno. Kayo na lang ni Jeffrey ang maghukay para hindi na gumastos. Oo nga eh. Kaya nanggaling na rin ako kahapon doon. Kaya lang, ang sabi ng namamahala doon, wala pa raw bakante. May tagapangalaga ang bawat puntod at hindi pwedeng basta-basta hukayin at palitan ng bagong ililibing. May 2 araw pa naman tayo bago ilibing si Totoy eh. Subukan pa nating maghanap muli. Kahit malayo, kahit ilang oras ang abutin ng biyahe, mailibing lang sa maayos na libingan ng anak natin. Huling sandali na niya to, Romuel. Gawin naman nating presentable kahit papaano. Hindi na nga natin nagawang isalba ang buhay niya eh. Sige mahal, susubukan ko ha. Nakita ni Romuel na nagpakawala lamang ng isang malalim na buntong hininga ang asawa dahil sa sinabi niya. Sobrang biglaan kasi ang pagkawala ng kaisa-isa nilang anak. Wala man lang nakitang anumang senyales na mamamatay ito, kaya hindi nila napaghandaan. Habang naglalaro ay nabagok ang ulo nito, pero hindi naman masyadong dinamdam ng bata ang nangyari sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang itong dumaing ng matinding sakit ng ulo. Nang dalhin nila sa ospital, ay hindi na ito umabot ng buhay. Ang sabi ng doktor, may namuong dugo sa ulo nito dahil sa pagkakabagok. Walang naihandang sapat na pera ang mag-asawa sa pagkamatay ng anak dahil parehas silang gipit na mga panahong yun. Natanggal sa pabrikang pinapasukan si Romuel at si Estela naman ay walang trabaho. Umi-extra lamang si Romuel sa construction. Kaya kahit papano'y naipagpapatuloy nila ang buhay. Samantala, habang ang mag-asawa'y nananahimik at hindi alam ang gagawin sa tabi ng kabaong ng anak, nakarinig sila ng pagkatok sa pintuan. Agad itong nilapitan ni Romuel at pinagbuksan. Bumungad ang kaibigan niyang si Jeffrey na may bitbit na 2 plastik. Masigla itong pumasok sa loob at inilapag sa ibabaw ng lamesa ang mga dala. O pre, ang dami niyan ah. Ano ba yung mga dala mo? Pagkain para sa mga darating mamaya na gusto makiramay. Magluto tayo mamaya ng sopas, tapos may tinapay rin dito. Hindi na ako bumili ng kape kasi marami pa naman yung binili ko kahapon. Pre, salamat ah. Hindi na namin kailangang gumastos pa ng ganyan. Ang dami mo nang itinulong sa amin. Nahihiya na kami sa'yo. Sus, wala yun. Maliit na bagay. Siya nga pala pre. Nakahanap ka na ba ng paglilibingan kay Totoy? Wala pa nga eh. Kahit saan ay hindi pwede kasi pera ang problema talaga dito. May mga libre nga pero bakanting lupa naman ang problema. Kinausap ko si Consel B mo kanina. Yung kaklase natin ng elementary. Humingi ako ng tulong sa kanya. Ang sabi ko, magbahay-bahay para lumaki ang abuloy. Tapos sinabihan ko rin si Paring Bert na magpasagol dito mamayang gabi. Sigurado ako na dudumugin ng mga taong bahay nyo. Kaya ang garap po na nakalagay sa ibabaw ng kabaong ni Totoy, mapupuno yan. Makakabili na kayo dyan ng lupang paglilibingan. Pre, ang problema kasi hindi pa rin kami nakakabayad sa kabaong at saka sa serbisyo ng punerarya. Mabuti na nga lang at pumayag yung tagapamahala na pagkatapos na lang ng libing bayaran lahat. Malaking halaga din yun. Kaya lahat ng abuloy doon mapupunta. Yun lang, problema nga yan. Pre, baka naman may alam ka pang sementeryo na libre lang ang lupa. Kahit tayo na lang ang maghukay para hindi na tayo magbayad. Meron kaso malayo dito sa atin. Mga ilang oras din ang biyahe.
Baka kapag doon nailibing ang inaanak ko, hindi na natin madalaw ng madalas. Saan ba yun? Pwede mo bang ituro sa amin? Oo nga pre, napag-usapan namin ni Estela na kahit malayo ay papatusin na namin. Magkaroon lang na maayos na libingan si Totoy. Sa kanluran pa yun. 4 na oras ang biyahe mula dito. At may pagkaliblib din ang lugar. Pero sabi ng kapatid ko, wala daw bayad ang paglilibing doon. Kasi ang may-ari noon isang hasinderang matanda na may malawak na lupain. Naisip daw niya magpatayo ng sementeryo para sa mga taong mahihirap. Isa kasi sa nagiging problema kapag may patay, yung paglilibingan. Dahil mahal ang bayad sa lupa at serbisyo, doon libre na lahat. Pero pwede ka magdala ng kahit na anong maireregalo para lalong ganahang mag-asikaso ang mga sepulturero. Sigurado ako sa sinasabi ko kasi yung asawa ng kapatid ko doon inilibing. Wala silang binayaran kahit na magkano. Naging madali lang sa kanila kasi doon naman sila nakatira. Pre, baka naman wala na dong bakante. Kasi pag ganyang walang bayad, dinadayo yan. Hindi pare, malawak yun kasi bagong tayo lang yun. Saka hindi pa masyadong alam ng mga tao yun dahil nga nasa liblib na lugar. Ang mga bangkay na kadalasang inililibing doon ay nakatira lang mismo sa lugar na yun. O kaya naman sa mga karatig na baryo. Ano mahal? Doon na ba natin ilibing si Totoy? Kahit malayo dito sa lugar natin? Sabi ko naman sa'yo, di ba, kahit saan. Basta magkaroon ng maayos na libingan ng anak natin. Kesa naman ilibing natin sa likod ng bahay. Sige pre, doon na kami magpapalibing. Sige pre, magpapasama ako sa kapatid ko sa pakikipag-usap sa may-ari para makapagpareserba na ng lupa. Sabay na napausal ang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa solusyon na ibinigay ni Jeffrey sa kanilang problema. Lumipas ang araw at ililibing na ang kanilang anak. Walang sumamang mga kamag-anak sa paglibing sa bata dahil nalalayuan ng mga ito sa sementeryo. Napagdesisyonan nila na sila na lamang mag-asawa at kasama ang kaibigang si Jeffrey. Mabuti na lamang at nakahiram ito ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa isang kakilala nito na tagapamahala sa punerarya. May kalayuan ng lugar kaya madaling araw pa lamang ay umalis na sila ng bahay. Bandang 9:00 na ng umaga nang makarating sila roon at agad silang sinalubong ng tagapamahala ng sementeryo na si Nanay Senyang. Kayo ba yung nagpareserba ng lupa nung isang araw? Opo, Nanay Senyang. Sila na nga po yun. Ito pong kaibigan ko po si Romuel. Magandang araw po, Nanay Senyang. Abay kayong 3 lang ang maglilibing sa inyong patay. Nasaan ang mga iba ninyong kasama? Ang totoo po kasi niyan, Nanay Senyang, malayo pa ang pinanggalingan namin ayaw po makipaglibing ng iba dahil nalalayuan po sila. Dito na po kasi libre ang paglilibing Kaya itinuro ko po ang sementeryong ito sa kaibigan ko. Siya, sige. Talagang libre dito kasi para to sa mga mahihirap na tao na hindi kaya magbayad ng pampalibing. Kung meron man akong hihingin, kahit konting handog na lang sana para sa mga sepulturerong mag-aasikaso sa inyo para lalo silang sipagin. Kasi sa totoo lang, wala naman silang kinikita dito. Ang mga taong yun ay mga mababait na tauhan ko na tumutulong sa akin dito sa sementeryo. Huwag po kayong mag-alala. May mga dala po kaming iba't ibang prutas at gulay para sa inyo. Mga tanim pa po namin to. Naku, salamat, matutuwa ang mga sepulturero ko dito. Siya nga pala, dun sa dulo ang inyo. Kasi nasabi nitong si Jeffrey na bata daw ang ililibing. Dun nakapwesto ang mga bata. Saka malaki ang espasyo na ibinigay ko sa inyo para kapag dadalawin ninyo ang puntod, may mapupwestuhan kayong maayos na lugar para hindi magsiksikan. Sige po, Nanay Senyang. Maraming salamat po. O siya, sige na. Sasamahan ko na kayo doon. Sinamahan ni Nanay Senyang ang 3 sa paglilibing sa anak ni Romuel. Pagdating doon ay inilapag muna ang kabaong sa isang tabla para masulyapan ng mag-asawa ang kanilang anak sa huli nitong sandali. Bumuhos ang luha ng mga ito habang kinakausap ang bata sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tinakpan na ito at nagtulong-tulong ang mga sepulturerong nandoon sa pagbubuhat ng kabaong. Pagkatapos ay inilapag na nila ito sa isang crane bago dahan-dahang ibinaba sa hukay.
Pagkatapos na matabunan ito ng lupa, ay kinuha ni Stella ang mga bulaklak para sa puntod ng anak. Nang akmang ilalapag na niya yun sa lupa, ay pinigilan ito ni Nanay Senyang sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Iha, bawal ang sampagita dito. Pakitago na yan. Bakit naman po? Hindi po ba ito naman po talaga ang bulaklak na inaalay sa patay? Basta iha, bawal dito yan. Hindi ko pwedeng sabihin ng dahilan. Sige po, itatago ko na. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po kasi alam eh. Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa kanila Nanay Senyang na bawal dito ang sampagita. Nabanggit na rin sa akin yun ng kapatid ko eh. Pero nawala po sa isip ko. Pasensya na po. Basta alam nyo na ngayon kung anong bawal dito. Siya nga pala, uuwi na ba kayo kagad? Opo, uuwi na din po kami. Ay Diyos ko, mamaya na. Sumama muna kayo sa bahay. Paniguradong malulungkot lang kayo pag uwi ninyo. Nang magsabi kasi itong si Jeffrey sa akin nung isang araw, pinaghandaan ko na ang pagdating ninyo. Nagluto ako ng masasarap na pagkain. Saka meron din doon mga kakanin. Sumama muna kayo at nang kahit papano babawasan ang bigat ng dibdib ninyo. Ganyan talaga ang namatayan. Naranasan ko din yan nung namatay ang anak ko. Kaya't hanggat maaari, sinusubukan kong pagaanin ng loob ng mga taong naglilibing dito ng mga mahal nila sa buhay. Huwag kayo mag-alala. Libre din ang ipapakain ko sa inyo. Sige po nanay, nakakahiya naman po kung tatanggihan namin kayo. Nag-abala pa po kasi kayo para sa amin. Sus, wag mo na yung alalahanin. Tara na, lumakad na tayo papunta ron. Napahanga sina Romuel at Jeffrey sa kabutihan ng matanda. Habang si Stella naman ay nagtataka pa rin dahil sa pagbabaw ng matandang babae sa pag-alay niya ng sampagita sa puntod ng anak. Hindi naman ito pinapansin ni Romuel. Dinala sila ni Nanay Senyang sa maliit niyang bahay. Pagdating nila roon, mainit silang sinalubong ng iba pang mga nakatira. Pinaupo sila sa isang pandangal na lamesa at pagkatapos ay naghain ng mga ito ng masasarap na pagkain. Kumain lang kayo ng kumain ha. Huwag kayong mahihiya. Ganito talaga dito. Mainit kami sa pagtanggap ng mga bisita. Huwag din kayo mag-alala na baka magbayad kayo. Libre ang lahat ng mga yan. Sige po. Wow! Ang sarap nitong kare-kare ah. Sarap niyo pala magluto. Tamang-tamang timpla at lapot, saka kompleto sa rekado. Anak ko ang nagluto niyan. Masarap talaga yung magluto. Kapag naubos ang pagkain dyan sa lamesa, marami pa dun sa loob kaya kumuha lang kayo. Pwede rin kayo mag-uwi. Magsabi lang kayo sa akin at ipagbabalot ko kayo. Para naman may madala kayo sa inyong mga kasama sa bahay. Sige lang po. Maraming salamat po. Ipinagsalin pa ni Nanay Senyang ng juice ang tatlo bago tumalikod at umalis. Agad namang nagsandok ang dalawang lalaki pagkalis nito. Maliban lamang kay Stella na tila ba nag-aalinlangang kumain ng mga pagkaing nakalapag sa lamesa. O mahal, kumain ka na. Malayo ang naging biyahe natin at nagutom din tayo. Mabuti na lang at may mabait na matanda dito na nag-alok ng pagkain para sa atin. Hindi ba kayo nawiwirduhan sa lugar na to? Parang may napapansin akong kakaiba. Hindi naman. May mga taong mababait lang siguro. At isa na doon si Nanay Senyang. Iyon siguro ang nakakapanibago. Pero hayaan na natin. Hindi eh. Nakakapagtaka na ganito yung trato sa atin ng namamahala sa isang libreng sementeryo. Kasi tayo yung ginawa ng pabor, hindi ba? Dapat wala nang ganito. Mabait daw talaga si Nanay Senyang Estela. Ayon na rin sa kapatid ko. Mapagbigay siyang tao at marunong dumamay sa kapwa. Tsaka ang gusto ni Nanay Senyang na ikwento natin sa iba itong sementeryo niya. Para marami pa raw siya matulungan na kapos sa pera. Yun na nga. Sino bang may gusto na magpalibing sa lugar na to? Ang layo. Alam mo mahal, ang taong gipit, ang hahanapin niya na libre. Tingnan mo tayo.
Kahit ilang oras ang biyahe, pinuntahan natin kasi gusto nating mailibing ang ating anak sa isang maayos na sementeryo. Magpasalamat na lang tayo at may ganito kasi kung wala, baka natuloy na yung sinasabi ko na sa likod bahay na lang ilibing si Totoy. Sa bagay, tama ka naman. Puro negatibo lang siguro ang naiisip ko kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Totoy. Wala din akong gana sa lahat ng bagay. Mahal, hindi gusto ni Totoy na nakikitang malungkot ka. Kailangan nating magpakatatag. Nandito pa ako sa tabi mo. Magkasama tayo sa pagsubok na ito ng buhay natin. Kung naiiyak ka, ilabas mo lang. Maiintindihan ka naman ng mga nandito kasi alam nilang nawalan ka ng isang mahal sa buhay. Inakbayan ni Romuel ang asawa habang magkatabi silang nakaupo. At ipinatong naman ni Stella ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Hinalikan naman ng huli ang kanyang noo para kahit papano ay mapanatag ang kanyang pakiramdam. Mababait ang mga tao sa lugar na yun, kaya hindi sila nakaalis kaagad dahil nakipagkwentuhan pa ang mga ito sa kanila. Magtatakip silim na maisipan nilang magpaalam na sa mga ito at kay Nanay Senyang. Bago sila umalis ay napagdesisyonan muna nilang bumalik sa sementeryo kung saan nakalibing si Totoy. Gusto nilang manatili muna doon ng isang gabi para makasama ang labi ng anak sa huling pagkakataon bago umuwi. Aba Jeffrey, bakit may dala kang alak? Hindi ba bawal yan dito sa sementeryo? Hindi naman siguro. Kasi hindi naman halata nung bantay na may dala ako. Ibang klase ka talaga pre. Kapag alak, talagang hindi pumapalya. Ikaw ang bahala ha? Kapag nahuli tayo dito, wala akong alam dyan. Huwag kang mag-alala pare, akong bahala. Sige lang, ikaw naman ang nagdala niyan eh. Mahal, ayos ka lang ba? Kanina pa malalim ang iniisip mo dyan. Nagtataka lang kasi ako eh. Saan naman? Napansin ko kasi na parang baliktad ang refleksyon natin sa mata ng mga tao dito. Hindi nyo ba napansin? Hindi naman. Mahal, nasa isip mo lang yan. Masyado kang nag-iisip ng mga negatibo. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Mahal, umuwi na kaya tayo? Parang hindi na ako komportable sa lugar na to. Paano kung yung mga mababait na tao na tumutulong sa atin dito? Nagbabalat kayo lang pala? Mahal naman. Ito na ang huling gabi na makakasama natin si Totoy. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Ibigay natin ang oras na ito para sa kanya. Matagal-tagal na ulit bago tayo makadalaw dito. Dahil may kalayuan din ang sementeryo na to. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Mahal naman, nasa sementeryo tayo. Huwag naman dito. Hindi lang tayo ang tao dito. Kasama natin si Jeffrey. Nakakahiya namang ipakita na nag-aaway tayo sa harap niya. Ganyan ka naman eh. Wala kang pakialam sa akin, sa anak mo, at sa lahat ng tao. Ano ba, Stella? Tama na. Kaya nga tayo bumalik sa sementeryo para sa huling sandali na makakasama natin ang anak natin. Alam kong nalulungkot ka, pero parehas lang tayo ng nararamdaman. Dahil parehas tayong magulang. Kaya please, magpakatatag ka naman. Nandito ako, hindi kita iiwan. Tuluyan ang kumula ang luha sa mga mata ni Stella. At niyakap naman ito ni Romuel. Hindi pa rin sila umalis sa sementeryo hanggang sa tuluyan ng dumilim. Pinagsaluhan naman nila ang dalang alak ni Jeffrey habang pinagkukwentuhan ng masasayang alaala ng namatay na bata. Mga ilang sandali lang ay nagpaalam si Romuel kay Stella na iihi lamang kasama si Jeffrey. Kaya lumayo muna ang dalawang lalaki at naghanap na maiihian. Pre, kung hindi lang ako nalulungkot sa pagkawala ng anak ko, hindi ako iinom. Alam mo naman na simula nang magkaanak kami, tumigil na ako sa pag-inom ng alak. Okay lang yan pare. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado. Mahirap man pero kailangan natin tanggapin. Kaya sigurado ako na hindi matutuwa ang anak mo na makita kayo mag-asawa na lugmok sa buhay. Kaya kailangan yung bumangon at magpakatatag. Sa bagay, tama ka.
Dapat labanan naming mag-asawa ang sakit na nararamdaman para matuto kaming bumangon. Tama, ganyan nga. Yan ang kumpare ko. Matatag at matapang. Teka pre, hindi mo ba naaamoy yun? Oo nga no. Amoy masangsang. Parang nabubulok na karne. Pero siguro normal na dito ang ganong amoy. La sementeryo to eh. Maraming naagnas na katawan. Pero pre, wala pa namang ganong amoy nang pumunta tayo dito, di ba? Saka malinis tong sementeryong to. Ayon na din sa mga nakita ko kanina. Hindi nila hinahayaan na may mga nakakalat na buto o bakas ng bangkay dito kung saan-saan. Ewan ko nga eh. Ang tapang talaga ng amoy. Uy teka, may malakas na pagaspas ng pakpak. Dinig mo ba yun? May malaking ibon na lumilipad. Hindi kaya may nagpaparamdam na kababalaghan dito? Pre, baka tama lang yun ang alak. Hindi naman totoo ang mga ganyan. Sa bagay, ang mabuti pa pre, umalis na tayo. Tapos na akong umihi. Ako din pre. Tara, bumalik na tayo kay Estela. Narinig ng dalawang lalaki ang isang sigaw mula sa malayo nang akmang hahakbang na sila. Dahil sa takot na tono ng boses, agad silang nag-alala. Nakilala ni Romuel ang boses ng sumisigaw at ito ay si Stella. Binilisan nila ang paglalakad papunta kay Stella. Pero nang matanaw nila ito, tila wala namang kakaibang nangyayari. Pre, bakit parang wala naman nangyari? Bakit kaya parang hindi siya gumagalaw? Nakatayo lang siya dun at nakatingin sa malayo. Kaya nga eh. Kilala ko kasi ang asawa ko. Kapag sumigaw na siya, ibig sabihin may hindi magandang nangyayari. Pero wala namang anumang reaksyon sa mukha ni Stella. At parang nakatulala lang siya. Pre, sigurado bang si Stella yung narinig natin? Baka mamaya, baka ibang babae pala yung nangangailangan ng tulong. Nakakaalarma yung pagsigaw niya eh. Pre naman, asawa ko yun. Malamang kilalang kilala ko ang boses nun. Sigurado ako na siya yung narinig natin na sumigaw. Pero bakit ganun? Parang wala namang masamang nangyari kay Stella eh. Yun ang hindi ko alam. Pero malalaman natin yan kapag nakausap natin ang asawa ko. Sabagay tama ka dyan. Tara pre, puntahan na natin siya. Mabilis na lumakad ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Stella. Pagdating doon ay napansin nila na walang anumang ekspresyon ang mukha nito at kalmado lang na nakatingin sa malayo. Nakatulala ito at hindi man lamang gumagalaw ang mga mata. Nakaramdam na ng pag-aalala si Romuel dahil sa ganung itsura ng asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Ikaw ba yung sumigaw? May nangyari ba? Pre, mukhang wala sa sarili si Stella. Pagmasdan mo mabuti nakatingin lang siya sa malayo. Kaya nga eh. Ayos naman siya kanina kahit na nagkatampuhan kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Mahal, hindi mo ba ako nakikita? Sumagot ka naman sa akin. Nag-aalala na ako sa iyo. Baka dinamdam niya ng sobrang pagkamatay ng anak niyo. Kaya siya nagkakaganyan. Baka naman naapekto ng kanyang pag-iisip. Baka kaya sa sumigaw kanina, naalala niya yung masaklap na sinapit ng anak niyo. Pero natural lang na ganyan ang maramdaman niya. Pre, ano kayang mabuting gawin sa kanya? Sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan naming mag-asawa, ngayon lang siya nagkaganito. Hayaan na lang muna natin siya. Magiging okay din ang asawa mo. Wala nang ibang nagawa si Romuel kundi yakapin ang asawa dahil sa kalagayan nito. Labis ang kanyang pag-aalala ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay biglang dumating si Nanay Senyang at agad silang nilapitan. Oh, ano bang ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Akala ko ba umuwi na kayo kanina pa? Napagdesisyonan po kasi namin na magpalipas muna ng gabi dito sa sementeryo sa tabi po ng puntod ng anak ni Romuel. Ito na lang po kasi ang huling gabi na makakasama namin ang labi ng aming anak. Dahil baka matagalan na din kami bago makadalaw dito. Kasi medyo may kalayuan din ito mula sa aming tinitirahan. Bakit mga amoy alak kayo? Uminom kayo ano? Kaunti lang po. Pampapawi lang po ng lungkot. Alam ko pong bawal yun dito sa sementeryo. Pasensya na po. Nalasing din ba itong babae ninyong kasama?
Hindi naman po. Saka hindi naman po kami masyadong uminom. Isang bote lang kasi yung dala ni Jeffrey. Pero mukhang hindi ayos ang kalagayan niya. Hindi nga po namin siya makausap. Ay siya! Doon muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi at malamig dito. Baka magkasakit pa kayo. Saka mukhang wala na sa sarili itong si... Anong pangalan nga ulit ito? Si Stella po. Yan, si Stella. Mukhang wala na siya sa sarili. Tayo na. Lumakad na tayo papunta sa aming bahay. Sumunod naman sina Romuel at Jeffrey kina Nanay Senyang at doon muna sila nagpalipas ng gabi. Si Stella ay buong magdamag na nakamulat ang mga mata at hindi man lamang natutulog. Kinakausap ito ni Romuel pero hindi man lang sumasagot. Kaya labis ang kanyang pag-aalala sa asawa. Iniisip na lamang niya na baka nabaliw na ito dahil sa sobrang pangungulila sa namatay na anak. Kinaumagahan maaga silang gumising para umalis na sa lugar na yun. Abay, mamaya na kayo umalis. Mag-almusal muna kayo at mahirap bumiyahe ng walang laman ng tiyan. Maupo muna kayo sa mesa at nagluto ako ng masasarap na pagkain para sa inyo. Sige po, Nanay Senyang. Hindi naman po kami tatanggi. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Wala yon. Maliit na bagay lang to. Bakit ba kasi kayo nagmamadali? Nag-aalala na po kasi ako sa asawa ko dahil kagabi pa po siya hindi makausap. Bala ko po sana ay ipatingin na siya sa espesyalista dahil baka mamaya naapektuhan ng isip niya dahil sa sobrang kalungkutan. Hindi ko nga po alam kung paano makakakuha ng pera para dito. Pero baka kapag hindi ko ginawa ng paraan, tuluyang mabaliw ang asawa ko. Ano ka ba? Normal lang yan sa kanya dahil namatayan siya ng anak. Ganyan din ang naramdaman ko nung namatay ang aking panganay. Abay, ilang araw ako nung hindi kumakain at lumalabas ng bahay. Pero napaglabanan ko. Dadalhin mo pa siya sa espesyalista? Peperahan lang kayo ng mga taong yan. Tapos reresetahan ng maraming gamot na makakasama pa sa kalusugan. Kaya nga dito kayo nagpalibing ng anak ninyo, di ba? Kasi wala kayong pera. Tapos ngayon, binabalak mong gumastos para lang sa isang bagay na kaya namang solusyonan. Saan kayo kukuha ng pera para doon? Tama po kayo. Wala nga po kaming pera. Pero natutuliro na po ako. Ano po kayang mabuting gawin sa kanya, Nanay Senyang? Sobra na po ako nag-aalala sa asawa ko eh. Baka mamaya maapektuhan na din ang pag-iisip ko dahil sa nakikita ko sa kanya. Parehas po kasi kaming nawalan ng anak eh. Kahit ako, hindi ko pa rin matanggap. Kaya mahina pa rin ang dibdib ko sa panahon ngayon. Iwan mo siya dito. Ano po? Kasi malapit to sa simenteryo. Mas lalo siyang malulungkot kapag umuwi siya sa inyo. Dahil hindi niya mapupuntahan kaagad ang inyong anak kapag gusto niya. Magagastosan pa kayo ng pera dahil sa mahal ng pamasahe. Ilang beses din akong namatayan ng mahal sa buhay. At ilang beses ko din natutunan kung paano bumangon at lumaban. Habang nandito siya, palalakasin ko ang kanyang loob. At isasama ko din siya sa mga gawain na nakakalibang sa kanya. Puntahan mo na lang siya dito sa isang araw. O kung kailan mo gusto. Ipapangako ko sa'yo na magiging mabuti ang asawa mo rito. Talaga po? Tutulungan mo ang asawa ko na makabangon? Oo naman. Pero ikaw magtrabaho ka. Nakikita ko naman na kaya mo pa. Kaya magpatuloy ka lang sa buhay. Kapag maayos na ang iyong asawa, babalik na ulit sa normal ang inyong buhay. Malay mo, magkaroon ulit kayo ng anak. Magiging daan yon para maging isang pamilya ulit kayo. Maraming salamat po, Nanay Senyang. Napakalaki po ng naitulong ninyo sa amin. Mula sa libreng libingan na ibinigay ninyo para sa anak namin. Tapos ngayon, tutulungan ninyong makabangon ang aking asawa sa lungkot na kanyang nararamdaman. Napakabuti ninyo pong tao. Ipinapangako ko po na balang araw ay makakabawi din po ako sa inyo.
Hindi mo na kailangan bumawi. Tumutulong lang ako ng kusa at bukal sa loob. Isipin mong parang nanay mo na rin ako. Saka ipamalita ninyo sa mga mahihirap na namatayan ng tungkol sa sementeryo namin. Para hindi lang yung mga nakatira dito o malapit dito ang magpapalibing. Sa ganoong paraan mas marami ang aming matutulungan. Sige po, Nanay Senyang. Ipinapangako ko po na makikipagtulungan ako sa inyo sa pagtulong sa mga tao. Pagkatapos magpaalam kay Nanay Senyang, sina Romuel at Jeffrey tuluyan nang umalis. Iniwan si Stella sa pangangalaga ng matanda. Kampante silang mababalik sa dati ang wisyo ni Stella. Dalawang araw ang lumipas. Dahil hindi na kinaya ni Romuel na wala ang kanyang asawa, nagpunta siya kina Nanay Senyang kasama si Jeffrey para sunduin na si Stella. Oh, kayo pala Romuel. Jeffrey, kumusta na kayo? Maayos naman po kami. Si Stella po. Nasaan po siya? Si Stella? Bakit nyo hinahanap sa akin si Stella? Hindi po ba iniwan po namin siya sa inyo? Nagpaalam si Stella sa akin kahapon pa. Nauuwi na daw sa bahay ninyo. Hindi ba siya umuwi sa inyo? Hindi po eh. Hindi naman dumating si Stella sa bahay. Nako, hindi ko na alam yon. Baka kung saan siya pumunta. Pre, baka hindi pa talaga maayos si Stella. Sabi kasi nila kapag nawawala daw sa katino ng isang tao ay naglalakad to nang wala sa loob. Baka ganun ang nangyari sa kanya. Nung umalis po si Stella, okay na po ba talaga siya? Nakakausap naman siya. Pero hindi ko lang alam sa loob niya kung talagang maayos na siya. Pero matindi kasi ang pagpupumilit niya sa akin na uuwi na sa inyo. Kaya hinayaan ko na. Diyos ko, baka kung saan siya pumunta. Sige po, Nanay Senyang. Hahanapin na lang po namin siya sa mga lugar na posibleng puntahan niya. Gusto ninyo tulungan ko na kayo sa paghahanap? Hindi na po. Maaabala pa po kayo. Maraming salamat na lang po. Pasensya na kayo ha. Hindi ko siya pinigilan kaya nangyari sa kanya ang ganon. Dapat hindi ko siya pinabayaan Wala po kayong kasalanan. Talagang mangyayari ang ganon dahil sa kalagayan ng isip niya. O siya, lumakad na kayo. At nang masimulan na ninyo ang paghahanap sa kanya. Buong maghapon ang ginugol ni Romuel at Jeffrey sa paghahanap kay Stella. Pero ni anino ay wala silang nakita. Inabot na sila ng hapon sa pagsuyod sa lugar na yon. Hanggang sa naisipan nila na pumunta ulit sa sementeryo at nagbabaka sakali na doon nila makita si Stella. Habang naglalakad ay nabangga sila ng isang binata na may iba't ibang klase ng kwintas na nakasabit sa leeg. Inakala ni Romuel na mandulukot ito dahil sa itsura. Madungi sa mukha nito at maraming tato sa braso. Ang binatang ito ay si Jimmy, na apo ng isang manggagamot at dating mangkukulam. Ano ka ba? Hindi ka nag-iingat sa paglalakad. Huwag mo sabihin na isang mandurukot ka na kahit sa ganitong klase ng lugar ay naghahanap ng mananakawan ng pera. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Saka, hindi ko alam ang sinasabi niyo magnanakaw ako. Hindi po ako mandurukot. Sana naman nag-iingat ka sa kilos mo. Maghapon na nga kami pagod na pagod sa paglalakad. Tapos babanggain mo pa kami na akala mo kung sino ka. Pre, kalma lang. Mas bata sa atin yan. Huwag ka na makipag-away. Ikaw ang matanda, ikaw na magpakumbaba. Atoy, pasensya ka na sa kumpare ko ha. Mainit ang ulo nito ngayon. Ano pong ginagawa niyo sa lugar na ito? At saka, bakit po kayo nagpapaabot ng hapon dito? May hinahanap lang kaming tao. O sige na, mauna na kami ha. Ikaw, mag-ingat ka rin. Sandali lang po. Umalis na po kayo sa lugar na to. Hindi po kayo dapat nandito. Dahil masasama ang mga nakatira dito. Anong pinagsasabi mo? Sisiraan mo pa ang mga nakatira dito. Ikaw nga dyan ang mukhang masamang damo. Maniwala po kayo. Marami pong aswang sa lugar na ito.
Kapag nakita nila kayo, baka mawala din po kayo sa sarili nyo, kagaya ng ibang taong pumunta rito. Nag-iimbento ka ba ng kwento? Nung isang araw pa kami nang galing dito, pero wala naman kaming nalaman na ganyan. Sa'yo lang namin yan narinig. Huwag ka nga magpabibo. Hindi na ako natutuwa. Pre, tama na. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Tara na, hayaan mo na siya. Eto ang 20 pesos. Yan lang ang makukuha mo sa amin. Sa susunod, umayos ka sa paglalakad ha. Mabuti at napagpasensyahan ka pa namin. Hindi ko po kailangan yan. Gusto ko lang po kayong paalalahanan na may nangyayaring iba sa lugar na ito. Delikado kayo rito. Hindi ka pa rin talaga titigil? Pre, hayaan na natin siya magsalita. Toy, ano bang ibig mo sabihin? Marami pong nakatira dito na kung tawagin ay balbal. Sila po yung mga uri ng aswang na kumakain ng mga patay na tao. Ang target po nila, yung mga bagong libing. Kaya nga po nagpatayo sila ng sementeryo para madali sila makakuha ng mga bangkay. Pinapalitan po nila ng puno ng saging ang bangkay na kinukuha nila sa mga puntod. Toy, hindi aswang ang may-ari ng sementeryo dito, kundi mga mabubuting tao na kagaya ni Nanay Senyang. Anong balbal yung sinasabi mo? Nag-iimbento ka ba ng kwento? Pero, totoo po ang sinasabi ko. Kung gusto niyo pong mapatunayan, subukan po natin buksan ang isa sa mga puntod at malalaman yung totoo ang sinasabi ko. Sige, subukan natin buksan ang puntod ng aking anak. At kapag napatunayan namin na mali yung sinasabi mo, titigilan mo ng pagsasabi ng mga kung ano-ano ha? Sige po, payag po ako. Kumuha sila ng mga pala at kalaykay para hukayin ang puntod ng anak ni Romuel. Pagkatapos ng mahukay ito, ay pinagtulungan nilang iangat ang kabaong, saka inalapag sa lupa. Buksan mo! Kayo na po magbukas para kayo na po mismo makatuklas na totoo yung sinasabi ko. Sige, bubuksan ko na. Ay, ano ba yan? Ang baho! Nasaan ang puno ng saging dyan? Niloloko mo kami. Bangkay ng anak ko ang laman ng kabaong at hindi ang puno ng saging na sinasabi mo. Wala kang respeto sa patay. Ano? Puno ng saging po ang nakikita ko at hindi bangkay. Kaya siguro magkaiba tayo na nakikita dahil wala po kayong pangontra sa inyong katawan. Anong sinasabi mo? Bangkay ng anak ko ang nasa kabaong. Tigilan mo ng pagsasabi ng mga kahangalan. Walang maniniwala sa iyo. At baka mamaya idemanda ka pa dahil sa paninira mo sa mga taong nakatira dito. At saka hindi mo nire-respeto ang mga patay. Pero hindi po ako nagsisinungaling. Ang totoo po niyan, nilililang lang kayo ni... Naputo lang sasabihin ni Jimmy dahil sa mga yabag na nadinig nila. Papalapit yun sa kanilang kinaroroonan. Paglingon nila, naroon na si Nanay Senyang. Nagtataka at nasaksihan ang kanilang pagtatalo. Anong nangyayari dito? Bakit hinukay niyo yung patay? Dahil po sa batang to, kung ano-ano ang sinasabi. May mga aswang daw po sa lugar ninyo na kumakain ng patay na katawan ng tao. Ikaw na namang bata ka. Nung isang araw ka papasulpot-sulpot dito sa sementeryo Hindi kaya dito ka humihitit ng pinagbabawal na gamot? Aba, idadamay mo pa tong sementeryo sa pagiging adik mo. Hindi po ako adik at alam ko ang totoo tungkol sa inyo. Nakabata ka ba ngayong araw Kaya mo ba inutusan ng 2 to na hukayin ng patay dahil sa kahangalan mo? Kinukuha niyo mga bangkay at pinapalitan ng puno ng saging. Huwag na kayo magmangmaangan pa. Kayo ang pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Ano pinagsasabi mo? Lumayas ka na nga dito! Layas! Hoy! Ilabas na ninyo ang batang to at gumagawa lang siya ng gulo dito. Nag-iiskandalo! Habang pinagmamasdan ni Romuel ang pagkaladkad ng mga kasama ni Nanay Senyang kay Jimmy palabas ng sementeryo, ibinabalik naman niya ang takip ng kabaong. Nakatakip ang ilong ng mga kasama niya dahil sa mabahong amoy ng bangkay. Yung batang yon apo ng mangkukulam. Rebelde sa mga magulang, kaya kung ano-ano ang ginagawa. Madalas siyang tumambay dito sa sementeryo. Kung ano ang kanyang sinasabi, huwag niyo na lang pakinggan.
Dahil baka sabog lang ang kanyang utak. Bata pa lang kasi marunong nang gumamit ng droga. Masyadong pariwara ang buhay. Kaya nga po parang sirang plaka na nagsasabi ng kung ano-ano. Pinagbibintangan pa ang mga nakatira dito na masasamang damo daw. Siya ang masamang damo dahil sinisiraan niya ang mga taga rito. Siya nga pala, hindi niyo pa din ba nahahanap si Stella? Hindi pa rin po Umuwi na kayo at malapit ng dumilim. O kaya'y makitulog na lang kayo sa aming bahay at bukas ipagpatuloy ang paghahanap. Sige po, makikitulog na lang po kami sa inyo ngayong gabi. Salamat po ulit. Oo, mabuti pa nga. Bukas nyo na lang ipagpatuloy ang paghahanap. Nagpalipas sila ng gabi sa bahay ni Nanay Senyang. 11:00 na ng gabi, ngunit hindi makatulog si Romuel dahil sa pagkawala ng asawa. Napagpasahan niyang lumabas para magpahangin. Umupo siya sa ilalim ng puno malapit sa bahay ni Nanay Senyang at nagsindi ng sigarilyo. Maya-maya nakita niya si Nanay Senyang na lumabas ng bahay. Tinawag niya ito, ngunit tila hindi siya narinig ng matanda. Sinundan niya si Nanay Senyang at nakita niyang huminto ito sa isang sagingan. Akma na sana siyang lalapit nang mapansin niya na tinubuan ng pakpak ang likod ng matanda. Nangilabot siya kaya nagtago siya sa talahiban para pagmasdan ito ng palihim. Bigla na lamang itong naging kakaibang nilalang at lumipad. Dahil sa takot na naramdaman, tumakbo si Romuel papunta kay Jeffrey para ikwento ang nakita. Ano ba yung pre? Sarap lang tulog ko dito Si Nanay Senyang, nakita ko siya. Na ano? Ano nakita mo sa kanya? Nag-iba siya ng anyo, pre. Nagkaroon siya ng pakpak tapos biglang lumipad. Nakakatakot ang itsura niya. Ano? Totoo bang sinasabi mo? Si Nanay Senyang? Naging aswang? Hindi kaya namamalik mata ka lang? Totoo ang nakita ko, pre. Hindi ito isang ilusyon lang at hindi din naman ako lasing. Mabuti hindi kanya nakita at sinaktan. Kaya nga Pero kailangan na nating umalis sa lugar na to. Hindi na tayo ligtas dito. Tama, umalis na tayo ngayon din. Nagmamadaling bumangon si Jeffrey mula sa pagkakahiga at saka sila tumakbo paalis ng bahay ni Nanay Senyang. Nang mapadaan sila sa sementeryo, agad silang napatigil dahil sa kanilang nakita. Nagtago muna sila sa isang puntod para pagmasdan ang ginagawa nito. Pre, totoo ba yung nakikita natin? Kinakain niya yung bangkay? Hindi tayo lasing, pre. Hindi naman tayo uminom kanina Ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ng binata na may mga aswang dito na kumakain ng patay na tao na kakalibing lang. Yung puntod na yon. Kanina lang yung nilibing, di ba? Ibig sabihin, kinain na nila ang bangkay ng aking anak? Pero nung hinukay natin yung puntod niya kanina, hindi naman napalitan ng puno ng saging ang kanyang katawan, kagaya ng sinabi ng binata kanina. Yun lang hindi ko maintindihan. Pre, umalis na tayo rito. Delikado, dahil baka makita tayo ng aswang. Wala tayong laban dyan. Wala man lang tayong dalang asin o kahit na bawang man lang. Kaya nga, umalis na tayo dito. Pero dahan-dahan lang ang kilos dahil baka marinig nila tayo. Kahit nag-iingat ang dalawang lalaki, narinig pa rin ng aswang ang mga yabag nila. Napahinto sila sa takot ng humarap ito dahil ang anyo nito ay nakakakilabot. Mayroong malalaking pakpak, walang buhok, nakausli ang mga mata, may mahabang tenga, walang balahibo at kulay itim ang balat. Pagkatapos inilabas nito ang mahabang dila na parang ahas. Dahil sa sobrang takot, tumakbo si Romuel at iniwan si Jeffrey na tulala sa tabi ng nilalang. Nakita ng huli na tinapik at tinitigan ng aswang si Jeffrey. Susugod na sana si Romuel nang lapitan din siya nito. Naghanap siya ng pamukpok at akmang ihahampas niya na yun nang bigla itong sumigaw dahil sa palasong tumama sa katawan nito. Nasunog ito at naging abo. Nakita ni Romuel sa di kalayuan
Si Jimmy pala ang pumana dito. Dali-dali naman itong lumapit sa kanila ni Jeffrey. Umalis na tayo dito. Teka, si Jeffrey. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Jeffrey, pre, umalis na tayo dito. Anong nangyayari sa'yo? Ba't mo tinabig ang kamay ko? Wala na po siya sa sarili. Namanipula na po ng aswang ang kanyang isip. Pre naman, makinig ka sa akin. Ako to si Romuel, ang matalik mong kaibigan. Umalis na tayo. Wala na po tayo magagawa sa kanya sa ngayon. Kailangan siyang gamutin para bumalik siya sa sarili niya. Makiramdam po kayo mabuti. May mga yabag na papalapit sa atin. Dumadami na sila. Kailangan natin maging alisto. Ito po, gamitin niyo itong sampalan na dala ko bilang armas laban sa mga balbal. May mutya ng sampagita yan at yun lang ang pangontrang nakakapatay sa kanila. Hindi ako marunong gumamit ng pana. Ganun po ba? Ito na lang po ang sa inyo. Katas ng sampagita yan. Iwisig mo sa bawat aswang na lalapit sa inyo. Biglang sumugod ang maraming balbal at mabilis na pumalibot sa kanila. Kahit mabilis silang tumakbo, naabutan pa rin sila ng mga ito. Agad na inihanda ni Jimmy ang kanyang pana at sunod-sunod na inasinta ang bawat sumusugod sa kanya. Ang bawat tamaan na aswang ng palaso ay nagre-resulta ng mabilis na pagbagsak ng mga ito. Iniinda nila ang sugat na gawa ng palaso. Nasusunog ang katawan ng aswang dahil sa mutya ng sampagita. Tinutupok hanggang sa tuluyang maging abo. Samantala, nanginginig naman ang mga kamay ni Romuel habang mabilis niyang iwiniwisik ang katas ng sampagita sa mga papalapit na balbal. Pero tinatagan niya ang loob at pilit na nakipaglaban sa mga ito. Isang balbal naman ang mabilis na sumugod kay Jimmy. Inilabas nito ang mahaba at matutulis na dila. Naging maagap si Jimmy. Nakailag siya at agad na pinana ang bibig ng aswang. Muntik na ring tamaan si Romuel ang dila ng isang balbal ng punteryensya. Pero mabilis na kumilos si Jimmy. Pinana niya ang halimaw bago pa man ito makalapit kay Romuel. Sa loob ng ilang minuto, naubos na nila ang lahat ng mga aswang na umatake sa kanila. Napahiga sila sa lupa dahil sa matinding pagod. Pagkatapos naalala ni Romuel si Jeffrey, pero wala na ito sa kanyang huling kinaroroonan. Si Jeffrey, nawawala. Nalingat tayo. Saan naman kaya siya pumunta? Sa sobrang abala natin sa pakikipaglaban, hindi na natin namalayang kinuha si Jeffrey ng isang balbal. Saan siya dinala ng aswang? Saan natin siya hahanapin? Hindi ko alam kung saan ang eksaktong lugar na pinagtataguan nila ng mga tao. Pero ginagawa nila yon para mabura ang bakas ang ginawa nila sa bangkay. Ano bang nangyari sa kaibigan ko? Anong ginawa sa kanya ng aswang? May sumpa ang tapik ng mga balbal. Nawala siya sa sarili dahil doon. Ganun ang nangyayari kapag ang isang tao nakita ang aswang na kinakain ng bangkay. Binubura nila ang alaala at katinuan nito sa pamamagitan ng pagtapik. Mawawalan sila ng alaala at pagkatapos kukunin na sila ng aswang para itago at gawing katulad nila. Yun ang dahilan kung bakit wala ni sino mang tao ang nakakalam tungkol sa kanila. Malamang ganun din ang nangyari sa asawa ko. Nung isang gabi na nandito kami, narinig ko siya sumigaw. Posibleng nakakita siya ng aswang ng gabing yun. At itong dahilan kung bakit nawala siya sa sarili niya. Malamang itinago na rin siya ng aswang kaya siya nawawala. Nalinlang kami ni Nanay Senyang. Dapat hindi na lang kami nagtiwala sa kanya at dapat hindi ko na lang iniwan sa kanya si Estela. Siya ba yung tao na hinahanap mo? Yung sinasabi niyo kanina? Anong ibig mo sabihin? Alam mo ba kung nasa si Estela? Hindi ako sigurado kung siya nga yung Estela na sinasabi niyo. Pero may niligtas akong babae nung isang gabi. Nakita ko siyang akay ng mga balbal. Mabuti na lang alisto ko. Napatamaan ko sila ng pana at nailigtas ko yung babae. Dinala ko siya sa bahay at ginamot na siya ni Lolo. Pinainom siya ng pinaglagaan ng dahon ng sampagita at dahil doon, nawala na ang sumpa ng balbal sa kanyang katawan. Nagsagawa rin kami ng ritual sa kanya. Ginamit ang mutya ng sampagita. Kaya bumalik na siya sa wisyo. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at takot siya. Sinabi niya na gusto niyang makita ang asawa niya. Si Estela nga ang sinasabi mo. Dali mo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Labis ang pag-aalala ko sa kanya.
Isinama ni Jimmy si Romuel sa kanilang bahay. At pagdating doon ay nakita niya si Stella, katabi ng lolo ni Jimmy na si Mang Chito. Tumayo ito nang makita ang asawa at niyakap naman ito ng mahigpit ni Romuel. Nag-iyakan ng mag-asawa dahil sa sobrang pangungulila sa isa't isa. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Mabuti at nakaligtas ka. Nakaligtas ako dahil sa mabubuting tao na tumulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko sa inyo ang buhay ng asawa ko. Wala po yun. Natutuwa po kami makatulong. Sino kasama mo rito? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Jeffrey? Kinuha siya ng mga aswang at hindi ko na alam kung nasan siya. Ano? Paano na ang pamilya niya? Magagalit sila sa'yo dahil ikaw ang nagsama sa kanya rito. Utoy, baka naman matulungan mo ako na hanapin si Jeffrey. Pangako, kapag tinulungan mo ako, babawi ako sa iyo. Gusto kong mahanap ang kaibigan ko. Tutulungan po kita. Pero kailangan natin maghanda para malaman mo kung ano mga pangontrang ginagamit sa balbal. Sige, payag ako. Lahat ay gagawin ko. Mahanap ko lang ang kaibigan ko. Isinama ni Jimmy si Romuel sa isang dampa kung saan nakalagay ang mga ginagamit niyang pangontra. Bago sumapit doon ay madadaanan ng isang hardin na punong-puno ng bulaklak ng sampagita. Nang makarating naman sila sa dampa ay marami mga iba't ibang bagay na gawa sa sampagita ang naroon. Kaya pala marami kayong tanim na sampagita. Dahil ito nga pala ang ginagamit mong pangontra. Pero matanong ko lang, bakit sampagita ang pangontra sa mga aswang na balbal? Yun ang turo sa amin ng diwata na naging kaibigan ni Lolo. Dahil ang bulaklak na ito na inihahando sa mga patay, nagdadala ng espesyal na enerhiya na may koneksyon sa mundo ng mga yumao. Kaya laso nito para sa mga balbal na kinakain ng mga bangkay. Nakakahilo sa kanila ang amoy nito. At dahil ang bulaklak ng sampagita ay sumisimbolo sa kalinisan at kadalisayan, ito ay may elemento na nakapagpataboy ng maruming gawain ng mga balbal. Ang kaunting dampi ng bulaklak ng sampagita sa balat ng balbal, lason para sa kanila. Ganun pala yun. Kaya pala ayaw ni Nanay Senyang ang mag-alay ng sampagita sa puntod. Bukod pa dito, binigyan din si Lolo ng pana na may mutya ng sampagita. Ito ang pinakamabisang pangontra sa aswang. Isang tama lang ng palaso, masusunog ang kanilang katawan. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit yun ang ginagamit mo sa pakikipaglaban. Bukas na bukas din. Hahanapin natin ang pinagtatago ng mga balbal sa mga taong kinukuha nila. Naniniwala ako na dito rin sila nagtitipon-tipon. Kaya kailangan natin maging maingat. Kinabukasan, nagkasundo ang dalawa sa kanilang plano. Nagsuot sila ng mahahabang damit para magkunwaring sepulturero at naglagay din sila ng mahahabang balbas para hindi makilala. Alam ng mga bantay sa sementeryo ang amoy ng kanilang kalahi. Kaya para makapasok sa loob, ay nagwisik sila sa buong katawan ng katas ng karne ng bulok na baboy. Nakatago din sa isang sako na pinaglalagyan ng mga kagamitan ang pana na may mutya ng sampagita at ang mga pangontra na gawa sa bulaklak ng sampagita. Hindi naman nakahalata ang mga bantay, kaya tagumpay silang nakapasok sa loob. Nagkunwari silang naglilinis at nagpipinta ng mga puntod habang naghahanap ng posibleng lagusan. Hanggang sa inabot na sila ng 6:00 doon. Nagsialisan na ang mga sepulturero, kaya mas malaya na silang kumilos. Ipinasuot naman ni Jimmy ang kanyang kwintas na may mutya ng sampagita kay Romuel. Bakit mo isinuot sa akin yan? Gagamitin ko ba yan sa pakikipaglaban? Ipinapahiram ko lang sa'yo. Bubuksan ko ang isang kabaong dito. Tapos sabihin mo sa akin kung anong nakikita mo. Puno ng saging yan eh. Niloloko mo ba ako? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin nung nakaraan? Pinapalitan nila ng puno ng saging ang mga bangkay. Hindi mo lang nakita noon. Dahil wala sa iyong mutya ng sampagita. Ganyan pala nila nilinlang ang mga tao. Sila ang walang respeto sa mga patay. Ngayon alam mo na kung anong totoo. Hindi na dapat kayo magtiwala sa mga tao rito. Basta ngayong araw, matapos na mahanap natin si Jeffrey, aalis na kami dito at hindi na babalik. Alam kong wala na din naman dito ang anak ko dahil kinain na nila. Dapat pala,
Hindi na lang kami nagtiwala sa kanila. Wala na tayong magagawa doon dahil nangyari na. Basta ngayon, tatapusin na natin ang lahat. Tama. Tara, gawin na natin ang sunod nating agenda. Nagpatuloy na sa paghahanap ng lagusan ng dalawang lalaki. Hanggang sa nakita nila ang isang lugar na tila ba isang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa tingin ko, ito na yung hinahanap natin. Mukhang matindi ang pagkakasara. Mabubuksan kaya natin yan? Hindi ko po alam, pero susubukan ko. Meron siyang maliit na butas na parang kapag sinundot, makikita natin ang bukasan. Mukhang ito ang pinakakandado ng pinto. Susubukan kong gamitin tong palaso. Baka sakaling mabuksan. Sige nga, gamitin mo. Subukan natin. Ayun, nabuksan. Makakapasok na tayo. Salamat sa Diyos. Mahahanap ko ng kaibigan ko. Pero kailangan natin magdahan-dahan. Dahil may nadidinig akong kaluskos. Kailangan nating talasan ang ating pakiramdam. Hindi tayo basta-basta susugod. Kailangan nating pag-ingatan na mabuti ang ating galaw. Huwag kang mag-alala. Handa ako para dyan. Dahan-dahang binuksan ni na Romuel at Jimmy ang mabigat na pinto papunta sa lagusan. Isang masikip at madilim na pasilyo ang bumungad sa kanila. Buti na lamang ay may dala silang flashlight at inilawan ito ang kanilang dinadaanan habang naglalakad. Patuloy silang naglakad hanggang sa maaninag nila ang isang lumang pintuan sa dulo. May mga bantay na nakaharang dito, mga aswang na balbal. Dahil dito, huminto muna sina Romuel at Jimmy para makapaghanda. Inilabas nila ang kanilang mga pangontra at pana. Pagkatapos humanap sila ng magandang pwestong may makakapal na damo para doon magtago. Mula sa kanilang pinagtataguan, isa-isa nilang pinana ang mga aswang. Ang lahat ng tinatamaan ay nagiging abo. Nang matiyak nilang wala nang natitirang bantay, saka lamang sila lumapit sa pintuan at sumilip sa butas doon. Tama ka. Dito nga sila nagtitipon. Napakaraming aswang sa loob. Anong gagawin natin? Kaya ba natin silang labanan? Parang ayoko nang tumuloy. Natatakot ako. Kuya, buhay na matalik mong kaibigan ang nakasalalay dito. Kailangan natin siyang makuha mula sa mga aswang. Kaya kailangan mong maging matapang. Pero paano kung hindi na natin siya mahanap? Dahil naging isa na pala siya sa kanila at tagpapalit na siya ng anyo katulad nila. Makikita pa ba natin siya kung ganun ang nangyari? Huwag mo munang pangunahan ng mga bagay-bagay, kuya. Kailangan natin subukan. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Bago tayo pumunta rito, dapat alam na natin ang ganitong posibilidad. Nang sa ganun, alam natin kung paano natin haharapin. Anong gagawin natin? May alam ka bang paraan? Hindi ako sanay sa ganitong pakikipaglaban at hindi ako kasing lakas mo pagdating sa paghawak ng pana. Kuya, may alam akong paraan. Hindi lang naman pana ang dala kong pangontra, hindi ba? Pangunahan mo at susunod ako sa iyo. Sige kuya, akong bahala. Ihanda mo lang ang pana. Napakahigpit ang pagkakakandado ng pinto, pero pinilit ni Romuel at Jimmy na buksan ito. Pinagpupupukpok nila ang kandado gamit ang matigas na bato hanggang sa tuluyang masira. Pagbukas nila ng pinto, sabay-sabay na napatingin sa kanila ang mga aswang sa loob. Agad na inihanda ni Romuel ang kanyang pana. Inilagay ang isang palaso sa busog at itinutok ito sa isang aswang na malapit sa kanya. Nang tamahan niya ang aswang matapos panain, ay nangisa ito at tuluyang namatay. Dahil doon nagkagulo ang mga aswang sa loob. Sunod-sunod na nagpaulan ng palaso si Romuel sa mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanya. Samantala, inilabas ni Jimmy ang isang garpon mula sa kanyang bag. Puno ng pinulbos na sampagita. Kumuha siya ng isang dakot ng pulbos at isinaboy sa paligid. Umiikot pa siya para maikalat ang pulbos sa hangin. Ang bawat aswang na nakasinghot ng pulbos ay nahihirapang huminga. Nawawalan ng lakas at bumabagsak. Pinapana naman ni Romuel ang mga ito para tuluyang maglaho. Ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa maubos ang lahat ng aswang na naroon. Naubos na natin sila!
hindi pa rin tayo nakakasiguro hanggat hindi natin nakikita si Kuya Jeffrey. Marami pa ba tayong pangontra? Marami pa. Kaya pa to. Pero baka hindi natin kayanin kapag nakaharap natin ang mga ninuno nila. Dahil di hamak na napakalakas ng mga ito. Diyos ko, hindi pa pala tapos. Akala ko mahahanap na natin ang kaibigan ko at sa wakas ay makakaalis na dito. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap hanggat wala pang ibang balbal na nakakita sa atin. Tumayo si Romuel at Jimmy mula sa kanilang kinauupuan at nagsimulang maglakad. Maingat nilang tinitignan ang kanilang paligid, bawat sulok at anino, habang hinahanap si Jeffrey. Habang naglalakad sila sa isang madilim na pasilyo, bigla nilang narinig ang mabilis at galit na paghakbang ng isang aswang na tila naghahanap. Mabilis na hinila ni Jimmy si Romuel sa isang sulok. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato. Pinagmasdan nila ang aswang mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi nito nakita ang dalawa, kaya't umalis na ito. Nang matiyak nilang wala na ito, saka lamang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Bakit kailangan nating magtago? Pwede naman nating panain na lang yun. Mas malaking katawan niya kumpara sa pangkaraniwang balbal. Ibig sabihin, siya ay isa sa mga pinuno nila. Magaling silang umilag at makipaglaban. Kaya wala tayong laban kung nagkataon. Masasayang lang sa isang kagaya niya ang mga dala nating pangontra. Yun naman pala ang palatandaan eh. Mas malaki ang katawan. Ang mga aswang na yon, pinaniniwala na daang taon ang nabubuhay at napapanatili ang mahaba nilang buhay dahil ang kinakain nila mga patay na bata. Naiintindihan ko na. Kaya naman pala tuwang-tuwa si Nanay Senyang nang malaman na maglilibing kami ng bata sa kanyang sementeryo. Ganun na nga. Isang kayamanan para sa kanila ang magkaroon ng patay na bata sa sementeryo. Yun din bang dahilan kung bakit mas malakas sila at mas magaling makipaglaban? Sa haba ng taon na nabubuhay sila sa mundo, alam na nila kung paano mag-isip at gumalaw ang tao. Talagang nakikisalamuha sila sa mga kagaya natin. Dahil dito, alam na nila kung paano makipaglaban ng mga tao sa kanila. At yun ang mahirap na labanan kapag nakaharap na natin sila. Ganun pala yun. Mukhang mahihirapan tayo dyan kung nagkataon. Sa ngayon, ang unahin muna natin mahanap si Kuya Jeffrey. Tapos bahala ng ibang bagay kapag nakalabas na tayo rito. Tama. Simulan na natin. Lumabas si Romuel at Jimmy sa kanilang pinagtataguan at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Jeffrey. Nakarating sila sa dulo ng pasilyo at nakakita ng isang pinto na basang-basa ng laway ng aswang. Sinubukan ni Romuel na buksan ito, ngunit pinigilan siya ni Jimmy. Ipinaliwanag ni Jimmy na kamandag yon ng aswang. Kumuha si Jimmy ng isang dakot ang pinulbos na sampagita mula sa kanyang garapon at isinaboy sa pinto para patuyuin ang laway. Nang matuyo na sa kanila, binuksan ang pinto. Gumamit pa ng panyo si Jimmy sa paghawak sa seradura. Sa loob ng silid, natagpuan nila si Jeffrey. Nakatali ang mga kamay at paa. Ang mga matay pulang-pula. Sa tabi niya ay nakasalansan ng mga piraso ng karne ng tao. Ang pagkain na ginagamit sa pangyayanggaw. Akmang lalapitan ni Romuel ang kaibigan para yakapin, ngunit pinigilan siyang muli ni Jimmy. Kumuha ang binatilyo ng kinatas na sampagita at hinalo ito sa pagkain ni Jeffrey. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa tabi ng lalaki. Parang gutom na kinain niya ito. Nakaramdam ng awa si Romuel sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kung ganito lang din ang sasapitin ng mga taong binibiktima nila, bakit hindi na lang nila patayin? Para sa kanila, hindi masarap ang karne ng tao na pinatay nila. Ang gusto nila, yung tipo ng bangkay na namatay sa natural na paraan at hindi sa pamamagitan ng pagkitil. Pambihira. May mga ganun pa palang kondisyon ng mga aswang. Ganun na nga kuya. Noong una nagtataka nga din ako kung bakit hindi nila patayin at niyayanggaw pa nila. Pumapatay lang sila ng tao kapag nanlalaban sa kanila. Ang mga nakakakita naman sa kanila ay tinatakot na din kaagad, kaya hindi na nakakapanlaban pa. Ikaw, bakit hindi ka nila kayang saktan o patayin? Dahil may mutya ng sampagita na nakakwenta sa akin. Kapag pinatay nila ako, mamamatay din sila. Dahil hindi nila kakayanin ang lakas ng enerhiya
Nalalabas ang mutya na gumagana lang kapag kinatamaan nila ako kahit konti. Ganon pala yun. Napakahiwaga naman ang mutya ng sampagita. Siya nga pala, paano si Jeffrey? Ilalabas natin siya ng tulog? Ganun na nga, kaya kailangan natin magdahan-dahan sa paglabas para walang makakita sa atin. Dahil mas magiging mahirap makipaglaban habang may tulog na inaalalayan. Maingat na binuhat ni Romuel at Jimmy si Jeffrey. Hawak ni Romuel ang kaliwang bahagi ng katawan ni Jeffrey, habang ang kanang braso ni Jeffrey nakapatong sa balikat ni Jimmy. Si Romuel ay patuloy na sumusuri sa paligid, sumusulyap sa likuran at sa mga gilid upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, si Jimmy nakatuon ng paningin sa lupa, pinagmamasdan ang bawat hakbang nila upang maiwasan ang anumang ingay na maaaring makaakit ng mga balbal. Bigla nilang narinig ang pagaspas ng pakpak ng isang aswang na papalapit sa kanila. Mabilis silang naghanap ng mapagtataguan at mula doon ay sumilip sila. Nakita nila ang isang balbal, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, umalis din ito. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit bago pa man nila mayakbang ang kanilang mga paa, isang balbal ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Nakalabas ang dila nito at nanilisik ang mga mata. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit huli na. Napalibutan na sila ng napakaraming aswang. Jimmy, anong gagawin natin? Ang dami nila. Baka hindi natin sila kayaning labanan. Gumawa na lang kaya tayo ng paraan para makatakas. Hindi tayo makakatakas sa kanila. Kapag tinangka natin tumakas, susundan lang nila tayo at wala din tayong ibang magagawa kundi ang lumaban sa kanila. Sasapat pa ba yung mga dala nating pangontra? Kuya, hindi tayo susuko. Kaya gagawa tayo ng paraan para sumampat ito. Eh si Jeffrey, paano? Ganito kuya, habang ginugulo ko sila, gawan mo ng paraan para makaalis kayong dalawa at makalabas sa lugar na ito. Ako nang bahala makipaglaban sa kanila. Hindi pwede yun. Hindi kita iiwan dito. Basta kuya, gawin mo na yung sinasabi ko sa'yo. Basta ipinapangako ko sa'yo, lalabas ako dito ng buhay. Wala nang nagawa si Romuel kundi ang sumang-ayon kay Jimmy. Dali-dali namang inihanda ni Jimmy ang kanyang mga gamit, ang garapon ng pinulbos na sampagita at ang pana na may mutya. Agad niyang isinaboy ang pulbos sa paligid upang magkagulo ang mga balbal. Samantala, sinamantala ni Romuel at Jeffrey ang pagkakataon upang makatakas. Habang abala ang mga kalaban sa epekto ng pulbos, maingat na naghanap ng daan si Romuel. Nilulusutan ng madilim na mga pasilyo. Nang makita niya ang liwanag, nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang malapit na sila sa kaligtasan. Ngunit isang malaking balbal ang humarang sa kanila. Noon niya lamang naalala na naiwan pala niya ang kanyang pangontra kay Jimmy. Inilabas nito ang mahabang dila, kaya napapikit at napatras si Romuel. Ngunit bigla siyang nakarinig ng hiyaw at nakita niya si Mang Chito na binobomba ng katas ng sampagita ang balbal. Pagkatapos ginamit ni Mang Chito ang kanyang espada at pinaghahampas ang nilalang, habang patuloy na binobomba ito ng katas ng sampagita. Ipinagpatuloy niya ito hanggang sa matumba at mamatay ang aswang. Manchito, buti dumating po kayo. Nasaan ang apo ko? Naiwanan po siyang nakikipaglaban sa loob. Pasensya na po. Hindi ko po nasamahan ang apo ninyo. Makikisuyo na lang po ako kay Jeffrey. Babalikan ko po siya. Kaya yun ang apo ko. Magtiwala ka sa kanya. Sanay siya sa pakikipaglaban. Naniniwala ako na makakabalik siya ng buhay. Pero Mang Chito, sobrang dami po niyang kalaban. Baka hindi po siya makaligtas. Ano ka ba, iho? Mas kilala ko ang apo ko. Abangan mo na lang ang pagbalik niya. Sige po. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Mga ilang sandali pa'y may narinig silang yabag ng isang taong papalapit sa kanila. Paglingon nila ay nakita nila si Jimmy. Buhay na buhay dahil nakaligtas ito sa pagkipaglaban. Sa sobrang tuwa ni Romuel ay nabitiwan niya si Jeffrey at agad na sumalubong sa binata. Nakaligtas ka, Jimmy! Sabi ko naman sa iyo, kuya eh. Kayang-kaya ko to. Mabuti na lang.
Nakokonsensya din ako at iniwan kita dun. Ayos lang ako kuya. Di mo ako kailangang alalahanin. Oh, Lolo, nandito pala kayo. Sumunod ako dito para tulungan kayo. Meron din akong naimbento sa data na makakatulong sa ating lahat. Sabi ko na nga may pinaplano ka, Lo. Ang mabuti pa ay magmadali na tayo. May gagawin ako bago tayo lumabas. Nagmamadaling lumakad ang tatlong lalaki habang pinagtutulungan ni Romwell at Jimmy ang pag-akay kay Jeffrey. Nang makarating sila sa gitnang bahagi ng sementeryo, ay may inilagay si Mang Chito sa lupa. Manchito, ano yan? Paputok? Pero may mutya ito ng sampagita. Humingi ako ng isa pang mutya sa diwata para ilagay dito. Tiyak ako na ang maraming balbal ay dito nagtitipon. Kapag sumabog ito, lahat sila ay masusunog. Paano kung masabugan din tayo niyan? Kasi nandito tayo. Hindi mangyayari yun dahil may oras ito. Kaya nga bilisan na natin lumabas dito. Magtiwala na lang tayo kay Lolo. Alam niya ang gagawin niya. Tayo na. Umalis na tayo. Narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga balbal na papalapit habang naglalakad pa lamang sila. Dali-dali silang tumakbo upang maiwasan ang mga ito. Isang balbal ang humarang at ipinakita ang dila nito. Pinomba ito ni Mang Chito ng katas ng sampagita. Pagkatapos nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makalabas ng sementeryo. Naroon na ang tricycle ni Mang Chito sa labas at isinakay sila na matanda. Mabilis na nagmaneho si Mang Chito. Ilang minuto matapos nilang makalayo sa sementeryo, narinig nilang isang malakas na pagsabog. Sabay-sabay silang nagpasalamat dahil nakaligtas sila. Ay, sa wakas, nakalaya na din sa mga aswang na yun. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Manchito. Walang anuman yon. Ang problema na lamang ay itong kaibigan ninyo. Kailangan gamutin dahil nayanggaw ng mga balbal. Gagaling pa po kaya siya? Gagawin kong lahat para gumaling siya. Pagkatapos ay makakabalik na kayo sa inyo. Salamat po talaga. Jimmy, nagpapasalamat din ako sa iyo ng sobra-sobra. Iniligtas mo ang buhay ng asawa ko. At humihingi din ako ng tawad kung inaway kita noon. Hindi ko alam na ikaw pala ang totoong mapagkakatiwalaan at hindi si Nanay Senyang. Hayaan mo na yun, kuya. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, nakaligtas na kayo dito. Basta kuya, pakatatag lang kayo ng asawa mo ha. Alam ko kung gaano kahirap ang mamatayan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kuya, kapag nagkaanak ulit kayo, ipangalan niyo sa akin ha. Aba, siya nga naman. Magandang ideya yan. Ang tawanan ay biglang napalitan ng matinding takot. Nang biglang may sumulpot na napakalaking balbal sa harapan nila. Inaalog ang kanilang tricycle na parang laruan. Nagsipagtakbuhan sila palayo. Halos tumilapon sa lupa dahil sa lakas ng paguga. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Romel si Jeffrey na hinila ng aswang at sinakal sa pamamagitan ng mahabang dila. Subalit kahit anong pagtatangka nilang mailigtas ang lalaki, walang epekto ang kanilang mga pana at ibinobomba nilang katas ng sampagita. Napakabilis ng balbal at nakakailag ito sa lahat ng kanilang atake. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, nakipaglaban si Jimmy gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ipinain niya ang sarili sa aswang. Pinipigilan siya ng kanyang lolo pero hindi niya yun pinansin. Pinuntirya niya ang pinakamahinang parte ng katawan nito, ang pakpak. Pinaulanan niya yun ng palaso, kaya nagalit ito at nahirapan sa pag-ilag. Sa huli, napilitan nito na bitiwan ng dila nito si Jeffrey at paulit-ulit na pinaghahagupit si Jimmy ng dilang yun. Tumilapon ang binata sa lupa at nang mamatay ito, namatay din ang aswang dahil sa malakas na enerhiya na lumabas sa mutya ng sampagita. Nilapitan ni Romwell ang labi ng binata. Manchito, wala na po. Wala na po ang apo ninyo. Namatay siya dahil sa pagliligtas sa atin. Tinupad niya sinabi niyang handa siyang magbuwis ng buhay para mapatay ang pinuno ng mga balbal. Bakit niya yun kailangan gawin?
Ang mga magulang ni Jimmy ang unang nabiktima ng mga balbal na yan. Wala pang sementeryo noon. Nagkunwaring mabuting tao si Aling Senyang na dumamay sa kanya. Kaya sinamahan siya doon buong magdamag. Paggising niya, puno ng saging ang nakita niya sa kabaw ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at nung panahong yon ay nailagay ko na sa kanyang legang mutya ng sampagita. Matagal na niyang gustong maghigante at iligtas na rin ang ibang taong nabibiktima ng mga balbal. Napakabuti po pala niyang tao. Napakabuti ng inyong apo. Nakaligtas tayong lahat dahil sa kanya. Nasabi nga po niya sa akin na kapag napatay siya ng aswang, mamamatay din ito dahil sa mutya ng sampagita. Ganun na nga. Napakadakila ng aking apo. Nakaligtas silang lahat kapalit ng buhay ni Jimmy. Sinamahan ni Romuel si Mang Chito sa pagluluksa sa binata hanggang sa mailibing ito. Si Jeffrey naman ay ginamot ng matanda hanggang sa ito'y tuluyang gumaling sa pagkakayanggaw. Ang katas ng sampagita ang nakapagpatanggal sa yanggaw ng aswang kay Jeffrey at humingi rin sila ng gabay sa diwatang nagbigay ng mutya. Nang bumalik ito sa wisyo, ay umuwi na sila at bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Pinilit na nilabanan ng mag-asawang Romuel at Estela ang kalungkutan sa pagkawala ng kanilang anak. Hanggang sa sumapit ang kaarawan nito at ipinagdiwang nila yon sa kanilang bahay. Wala tuloy tayong madadalaw na puntod dahil sa mga balbal na yon. Hayaan niyo na po yun. Ang mahalaga, nakaraos na po tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin. Dahil sa mga aswang. Teka, kanina ka pa kumakain dyan ah. Tirhan mo naman ang handa ang anak natin. Pakiramdam ko kasi lagi akong gutom ngayon eh. Huwag mo sabihin na Ano ba yan? Susurpresahin pa sana kita. Pero mukhang mahusay ka ng kumilatis ngayon. Oo, buntis ako. talaga? Totoo ba yan? Oo, buntis ako. Isang pamilya na ulit tayo. Nagtatatalon si Romuel dahil sa sobrang tuwa. Bigla siyang napaluhod at napadasal at nagpasalamat sa Poong May Kapal dahil binayayaan sila ng panibagong anak. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak si Stella ng isang lalaki at Jimmy ang kanilang ipinangalan dito tulad ng ipinangako nila sa binata. Simula noon ay naging maingat na sila at hindi na basta-basta nagtitiwala at ang karanasan nila sa mga balbal ay hinding-hindi nila makakalimutan. Wakas.